Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, Kabayan Gemini. This reading is for you. Year 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok yan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyo mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details is in description. You'll pakicheck na lang. General reading to, Gemini, kunin mo lang sa'yo at itapon ng hindi sa'yo. Maaring vice versa. Tingnan natin energy mo, nangyari, or mangyari pa lang. Use your own intuition, lawakan yung isipan nyo. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, wala sa baraha ang kapalaran ng tao. Nasa iyo pa rin, ha? Gawin yung guide, yung mga warning sign na pwedeng lumabas ito para you have an idea. Energy ni Gemini this year, 2026, please show me. Gemini. Oh. Energy mo by the year 2026 is, ang nakita ko sa'yo, you're happy. Yeah, nandun ka sa point na masaya, parang there's a accomplishment situation ako nakikita sa'yo. May mga bago, no? Mga bagong magaganap o mangyayari sa'yo. Pwede rin na you have a manifestation. Ako na nakikita na pwedeng maganap by the year 2026. Happy yung energy mo. It's more on magiging very creative ka by the year 2026. It's more on taking action or nahandin yung may mga sitwasyon ka na naiisip na gagawin mo. Hando, may mga isasaayos ka, gagawin, aaksyonan, or i-develop. Yan. May mga bago kang pupukusan by the year 2026. Sabi ko, anong year na ba? Yun, ang nahandun sa iba. May nandito rin yung mga bagong simula ito, no? Either you have mga new opportunities coming also, handun na sa iba sa inyo. Hindi sa magician kasi ibig sabihin, pwedeng maging busy ka by the year 2026 dito. Maring marami kang gagawin by the year 2026. Yan. Magiging very active ka dito. May mga gagawin ka na parang gagawin mo yung imposible to possible. Tama ba ako? Tama ba ako? Parang gando sa point na yon yung energy mo dito sa nakikita ko sa ito. Happiness, satisfaction, also yan. May mga, it's more on it's more on peaceful mind. Maaaring nandun ka sa point na yon. Yan. Yan ang energy mo. May mga i-work it out situation ka. Tingnan natin na ito na, sa work. Kasi energy mo, okay naman siya sa energy mo, no? It's a new beginning happen or hindi yung happiness and mga kasiyahan na kaganapan. No, by the year 2026. When it comes sa work, andito yung activity involving, pwede yan physical effort, mga task, pwede yan, nandito sa point na yon. Assignment, mga either sa project, mga duties mo, commission, function, go, run, operate, or mga perform mo by the year 2026. Also, nandito yung sitwasyon na maaring meron kang thinking sa energy mo, you are more on thinking about something relationship or a family. Pwedeng ganun, ano? May mga ikakagulat or ikakabigla or ikakashock ka by the year 2026 when it comes to your energy. Ganyan. Ibig sabihin, may magtatapos sa year 2026 mo. May something ending or may paglaleting ko something. Basta expect the unexpected na pwedeng maganap by the year 2025. Maaaring related siya sa family or relationship. Your work, Gemini. Kamusta po work? Ano mga i-work niya? Ano ba to? Ayaw niyang lumakpak eh. Ayan na. Okay, when it comes sa year 2026, sa year 2026, maaaring magkakaroon ka ng mga travel situation, malayo man o malapit yan.
Maaaring magkakaroon ng mga collaboration or ano tawag dito? Celebration, ganyan. Maliit man o malaki na mga gathering, ganyan. May mga joy and merong tao na hihingi sa'yo ng suporta dito or ikaw ang bibigyan ng suporta. You're giving love and support with someone. Yun ang nakita ko sa'yo. Yan, yung mga ano, magiging actually iba dito busy. Pwedeng magiging busy ka. Yan. And then also, may mga paghihintay. Ako na nakikita, parang nandun ka sa point na you are patient to wait with someone or with something. Yan, magkakaroon ka ng connection or you connect to someone who is on a distance. Pwedeng nasa probinsya, kalapit baryo, o nasa ibang bansa ito. Siya ang kukonect sa'yo or ikaw ang kukonect sa kanya. Parang nandun yung point na yon. And also, ang nakikita ko sa'yo, may mga i-work it out ka na kasi it's more on actions and movement. Pero hindi ko lang maintindihan, parang merong sitwasyon na aalalahanin mo by the year 2026. Pag-aalala with someone. You're feeling stressed in that part sa nakita ko dito or pwedeng worrying lang siya. Ganyan. May mga worrying situation ka dito sa'yo. Oo nga. May gagawin yung iba. May mga gagawin daw kayong action sa iba sa inyo. Anong action po? May mga isasaayos ka daw eh. Hindi ko alam why, pero may mga isasaayos ka na mga bagay-bagay. By the year 2026. Ate, palagi naman kami sinasaayos eh. Ang nakikita ko kasi dito, meron ako nakikita na ibang tao. Hindi ko alam kung how many group siya. Pwede kasi ito is isa teamwork or pwede siya sa by the 2 to 3 or maybe pang-apat ka o pang-atlo ka dun sa tao na yon. Yun ang nakikita ko. May mga collaboration or something dealing na may mga i-workout ka. Pwedeng may mga i-workout ka din na related to a money. Pwedeng ganun. Ako nakikita sa'yo. Or may connection yung money doon sa part na yon. By the year 2026. So, iba dito parang siguro, parang you learning something. Parang ganun. Pwede kang, halimbawa, may mga pupuntahan ka rin. Tulad sabi ko rin, parang may mga gathering, di ba? Kaya baka may mga pupuntahan ka. Tingnan natin ang iyong career. When it comes sa career, ito yung occupation, yung trabaho mo ngayon, ganyan yung profession, yung vocation, o kaya yung calling sa'yo, or employment job, o naka-line up na pwede, position, or yung walk in life na pwede sa'yo. When it comes to your career, Gemini, tandaan nyo, baraha lang to, pero kung ano kayo ngayon, huwag kayong umalis dyan, diba? Yun naman yun yung ano nyo eh. Siyempre, kung gusto nyo pa rin mag-iba ng career, pwede natin tingnan. Career. Kamusta ang career ni Gemini sa kanya? Year 2026. Your career. Ano ibig sabihin? Ay, Devi, sabi ko na nga ba eh. Pagkakita ko pa lang dito, iba na yung naramdaman ko. When it comes sa career mo, haluga, ano ba to? Sa career mo, medyo hindi maganda yung career na nakikita ko sa'yo. Hoping hindi. Medyo magulo lang. Siguro, pabago-bago, pwedeng ganun. Ang nakikita ko dito, siguro pabago-bago. Minsan okay, minsan hindi. Maybe sa iba ganun, when it comes to your career. Yun ang nakita ko. Pero ang sabi dito, wag ka daw mag-alala kasi magkakaroon daw dito ng pagbabago. Ibig sabihin, kahit pa paano is magkakaroon siya ng renewal. Siguro before the ending of the year of the 2026, magiging good yung career mo. Ganyan. Magkakaroon kasi siya ng pagbabago. Or pwedeng sa iba dito in a first month of 3 months or in a last month naman ng iba sa inyo before ending of the 2026. Pwedeng ganun. Sa career mo, ang nakikita ko rin, sa iba naman, may mga new project or may mga susubukan ka na bagay. Pwedeng may mga actionans ka. Halimbawa, may trabaho ka na, mag-action ka pa. Pwedeng ganun.
sa nakikita ko sa'yo when it comes to a career. Sorry. Sana hindi ganun maging masyadong magulo yung iba ng career, ano? Tingnan natin. Kaya kung ano yung meron ka sa ngayon, siguro I think palahalagahan mo siya ah, kasi nandito si Devil, pwede siyang hindi maging maganda yung kalabasan pag hindi mo pinahalagahan yung career mo. Siyempre also yourself, no? The more na okay ka at gusto mo yung career mo, mas magiging okay ka at the end. Kahit na magkakaroon ng mga mali or distraction or hindi mga tao na nasa paligid mo na hindi magiging good yung ano sa'yo, di ba? Ingat ka pa rin. Tingnan natin. Okay, hindi ka daw pwede dito. Ito na nga ba, hindi ka pwede dyan eh. Hindi ka rin pwede dito. Eh, saan pa siya pwede? Sa career. Hindi ka talaga pwede dyan. Ingat ka sa pera mo, ha? Make a plan. Ano ba daw yung gusto mo sa career mo? Yung mga gusto ng career. I think, hindi siya lumalabas. When it comes sa career mo. Okay. Tama, pareho talaga siya, no? Kinuha ko siya kasi gusto kong maano. When it comes sa career mo, kasi you are more on active person. Sa nakikita ko sa dito, no? You are more on active person kasi when it comes sa career mo, ang nakikita ko sa iyo siguro pwede ka sa mga sales marketing, ganyan. Yung mga nagtitinda-tinda, pwede ka dyan. Kasi active ka naman. Sales marketing, and you need to use your charisma kasi very charismatic ang mga Gemini actually. No? Yan. Kung titignan mo yung charismatic ka dito, very charismatic kayo. Kasi charismatic and drive, ganyan. Business ownership, actually pwede. Pwede kayo yung with your own business. Yung ikaw yung boss kasi also this the empress. Pwede ka dyan kasi this the boss part. Yan. And pwede ka sa mga art, designer, writing, performance, pwede ka dyan. Entrepreneur, pwede ka rin dyan. Alam mo yung mga chatter, yan, pwede ka dyan. TV, movies, pwede ka dyan. Mga public speaking or media, pwede ka dyan. Yung mga TV host, news reporter, pwede ka dyan. Fitness also, pwede ka rin sa fitness, sport, yung mga coach, or kaya sport journalist, pwede ka sa career na yon. Pwede ka sa, yung iba naman, mga construction and manual labor, mga foreman, pwede ka ng foreman, architect, yan, yung mga, powerful fundraiser, pwedeng ganon, yung mga political, yan, pwede ka sa mga political campaigner, mga political involvement, pwede ka sa mga ganyan. Sa nakita ko sa'yo dito. Tama, mayroon ka ditong cross, tapos may wands, tapos dito. Pwede ka dyan. Yun ang mga pwede sa iyo. Actually, napaka-freedom self ka kasi dito, no? Kumbaga, mahilig ka rin na sumubok, no, ng mga bagay-bagay. But actually, nakita ko sa'yo dito, pwede ka sa cooking. Hindi ko alam why, pero kung titinan ko to, parang you're very caring and cooking part, pwede ka sa mga cooking part. Yan, pwede ka rin dyan. Tingnan natin na iyong business, meron ka man o walang business, pero syempre, handun pa rin tayo sa, kung sa trabaho ka, titignan pa rin natin, i-connect natin sa trabaho mo to. Business, kamusta ang business? Malaki man o maliit ang iyong business? Or if you want a business. Gemini in business. Teka, ano ko. Kasi baka may mga nanonood ng mga estudyante, di ba? Para mabigyan ko sila ng, kayo, kung gusto niyo mag-change of career. Also, dito is the caring person, pwede kayo sa mga caring person, mga, maalaga. Pero ano kasi kayo no? Basta active kasi kayo. Yung mga nasabi ko, pwede sa'yo yun. Business. Ay, oh my God. It comes to your business.
When it comes sa business mo, pwede ka sa may mga ano, no, collaboration business, mga partnership, tamo, Queen and the King of Cups. Ay, the devil. Okay. Ingat ka sa pera mo, With the year 2026. Magtatapos sa'yo, Pero mag-ingat ka sa pera mo. Lilipat ka? Para magkakaroon ka ng desisyon to change or magkakaroon ka ng desisyon na lumipat. I don't know why, pero may paglipat. Hindi ko alam in what way. Bahay, tira, place, trabaho, pwedeng ganun. May mga pagsasaayos din kasi ano. Okay, when it comes to your business, when it comes sa business mo, ate, okay ba yung business ko? Pwede ba sa inyo may mga partnership kayo? Or maybe kung isa ka lang, kung mag-isa ka lang dito, may mga bagay daw kasi na kailangan na isaayos. Hindi ko alam why, pero may kailangan kang ayusin sa business mo. And you need to be very careful when it comes sa business mo. Magiging successful ba siya? Kung maisasaayos mo daw yung bagay na yun. Yun ang sabi. Ibig sabihin, may mga bagay ka na kailangan mong i-let go, i-move, asikasuhin, parang ganun, or need to renewal, pwedeng ganun. Yun. Yun ang nakikita ko sa yung business, sa business mo. Kung magiging okay, okay naman siya, pero may mga konting problem. Hindi siya magiging baksak, hindi siya baksak, siguro same, yun ang nakikita ko. Hindi ka hindi siya talo dito. Yan. Basta maging very careful ka lang. No? Kung sa business naman, ang nakikita ko sa'yo dito na gusto mong pasukin, no? When it comes to your business, pwede ka daw sa mga food beverage. Yan, pwede ka dyan. Ano ba yun, ate? Mga cafes, coffee shop, pwede ka dyan. Yung mga dine-in and take-away service, yan, pwede ka dyan. Yung mga mabilisan, yung mga quick service restaurant, pwede yan. Yung mga fast food chain, yung may mga similar sa cups, pwede yan. Yung, basta more on food siya kasi, mga ganyan. Food beverage industry, mga ganyan. Yung mga rapid, yung mabilisan, na mga related doon, pwede ka doon. Yan. Pwede ka sa mga beverage service, mga branding opportunity, yung catering, event planning, pwede ka. Mga food truck, yan. Baka may mga nag-iisip ka. Diba mabilisan din yung mga food truck, diba? Yan, food truck, yung mga mobile business, pwede kaya service na on to go, yan. Parang ano na rin yan, sa 2026, baka maging high-tech, maging okay na yun. Kasi alam mo ng mga tao, di ba, mabilisan sila. Ayaw nila na masyadong yung mag-i-stay ka pa doon sa doon kakain, di ba? Baka mas okay sa iyo to. Itong nakikita ko sa yung okay sa iyo, ha. Yan, yung mga retail e-commerce, yan, yung mga small business with your own. Then, pag nagkaroon ka ng small, pwede mo siyang gawing medium, may mga ganyan, yung mga entrepreneur, customize, yung mga pagko-customize, any related of the customizing. Pwedeng customize ng mga cups, tumbler, customize ng own product, or kaya customization, mga ganyan. Ano ba yata sinasabi? Mga ganun. Pwedeng sa food, di ba? You have an own product na gagawa ka ng sarili mong style, di ba? May mga ganun. Pwede ka doon. Kasi doon ang nakikita ko dito sa'yo. And then, yung pwede ka rin sa yung mga online. Pwede ka sa mga online, mga Amazon, eBay, yan, yung mga platform online, pwede ka dyan sa mga ganyan. Yung mga unique design, kumbaga, tulad ng sabi ko na para magko-customize yung mga unique design na mga bagay na bagay sa'yo yan. Kung nag-iisip ka lang, ha, nag-iisip ka. Yun. Tingnan natin na, nasan ako? Money! Yung anak ko nandito sa andito na, nasa balikat ko isa, nasa braso ko isa, o, diba? Kamusta ang money ni Gemini?
by the year 2026, Gemini. Tapos sinabi no iba, no, ay nako ate, kung pagkain yan, eh nako po, ako lang kakain. Sabi gano'n. Money ni Gemini. Your money is the king. Ay, ang galing oh. King of Cups and the King of Cups. Ay, the King and the King. Your money. Panalo. May problema. Paluga. Okay, when it comes sa money, magsasuccess ba ako sa money ko? Kasi hindi ka daw makapag-iisip ng tama pagdating sa pagpapatakbo ng pera mo. I don't know why. Pero, hoping maiwasan mo to. You need to use your head when making a decision making when it comes to your money. Kasi pwede kasi na magdesisyon ka ng mali or pwedeng gumawa ka ng hakbang na hindi tama. Pwedeng ganun. Kaya mag-ingat ka. Pwede rin na hindi mo mapag-isipan. Nagustuhan mo lang, halimbawa, bibili ka, nagustuhan mo siya kasi gusto mo lang. Gusto ko ng iPhone, meron ako iPhone, halimbawa, meron ako iPhone 16, iPhone 17, lumabas yung iPhone 18, mag-change ako kasi gusto ko lang. Pero hindi mo naisip, buo pa yung cellphone mo, diba? Yun. Kaya, you need to be very careful when it comes sa pagpapatakbo ng pera mo. Pwedeng ma-disorganize ka kasi dito. And then also, may nakikita ako na 2 hanggang 3 tao na pwede magkaroon siya ng connection sa'yo, na pwede magkaroon ng related ang money. Hindi ko alam why, sino yung tao na yun. Yun. Kaya mag-ingat ka pagdating sa money mo. Dito. No? Hindi ko nakikita na it's more on, pwedeng problem ito sa iba. Ganyan. Pwedeng may tao na magsasabi sa'yo na kailangan ko to, kailangan ko yan, kailangan yun. Nasa sa'yo pa rin yan, pera mo yan. Baka ma-manipulate ka nila or ma-manipulate ka ng sitwasyon na pwedeng maganap sa'yo. But 26. Sana tayo? Health. Tandaan nyo, hindi po ako doktor, hindi ako nurse. Pero, magpa-check up pa rin kayo pagdating sa health issue nyo, ha? Kamusta ang health ni Gemini by the year 2026? Health. Pwede ito related to sa mga magulang mo, pwede ganyan. Or someone. Your health. May iba dito malapit to sa puso nyo. Okay, when it comes sa health issue mo, pwedeng ito is ikaw or malapit sa puso mo, may taong may sakit. Or magkakasakit. Yun, mag-ingat ka siguro sa sarili mo, mag-ingat ka sa matatalas na bagay. Ganyan. Matatalim na bagay na pwedeng masugatan ka. Yun ang nakikita ko sa'yo dito, no? So, nakikita ko naman dito sa'yo, noon pa man, napaka-very careful mo when it comes to yourself, no? Dito sa nakikita ko. But, you need to be very careful when it comes sa matutulis na bagay o matatalas na bagay. Pwede yung mga corner din, pwedeng ganun. Ingat ka lang din doon sa mga ganun, ano? Sa mga corner, baka mamaya mabugok ka doon, matusok ka doon, mabangga ka doon, ganyan. Or nahandang yung sitwasyon na may tutulungan ka related to a health issue person. Or siya ang tutulong sa'yo if you have a health issue, vice versa tayo kasi hindi ko na pinanggit yung pangalan mo no? Yan, pwedeng may tutulungan ka. Tingnan natin na coming. Anong coming kay Gemini? Coming 2026 Gemini. Pwedeng iba sa inyo, you have an issue na, no? Pagdating sa health issue. Yan. And mas more ka maging very careful this year 2026 kung may mga iba sa inyo kasi may mga may nagkaroon na talaga ng health issue in the past, this year 2025 or 24 man yan. Maaring this
this year 2026 is mas more ka magiging very careful. Or you need to be very more on careful when it comes to your health or sarili. Coming, Gemini 2026. Coming. Ano yan? Coming? Ano ibig sabihin? Meron kang malalaman. Meron ka ikalulungkot. Tingnan ko. Lalaki nakikita ko eh. Parang may malalaman ka na related sa isang lalaki. Hindi ko alam why, pero may lalaki kasi ako nakita. Related sa lalaki, may malalaman ka. Either may malalaman kang news sa kanya, or may malalaman ka sa kanya, or basta lalaki. Yun ang nakita ko. Pwede may malalaman kang sikreto, or may malalaman kang news, communication, or something. May connected yung lalaki. Sino kayong lalaki na yun? What's coming? Ang nakikita ko rin sa iyo dito, meron ka daw kakausapin na something consultant? Parang yung nakikita ko sa iba sa inyo, parang may consulting situation ako na nakikita. Yan, may mga consultant, I don't know why, pero yung iba sa inyo is mga legal profession situation, pwedeng, kung ano man yan, lawyer, judge, o kaya may mga tagapagmagitan na pwedeng kumausap sa'yo or ikaw ang kakausap. Yan, mayroong mga, iba dito, writer, journalist, yan, pwede may mga ganong connection or makakausap ka. Maybe you are a content creator or may mga content creator ka nakakilala or makakausap or connected ka sa kanila. Parang ganon, mga public relationship. Also, doctor, pwede, surgeon, pathologist, mga clinical part, clinical situation, teacher, pwedeng ganon. Consultant, advisor, pwede rin. Meron din ako nakikita na something, mga law enforcement, pwedeng mga police, I don't know why, soldier, sa iba. Hindi naman to lahat sa iyo eh. Yun lang ang nakikita ko dito ha. Yan, yung mga ganun. Ang nakikita ko dito. Baka rin magkakaroon ka ng connection sa kanila. Pwede rin kasi yun yung tao na yun na is like you're a manager, ganyan. Pwede siyang manager. Hindi siya boss, pero pwede siyang manager or pwede siya yung consultant mo, ganyan. Pwedeng ganon. Yun ang nakikita kong coming sa'yo. Also, the coming sa'yo is, merong sitwasyon na pwede kang maipit sa gitna. Yun ang nakikita ko sa year 2026. Hindi ko alam why, pero pwedeng ito is maguluhan ka in the decision making. Yan, pwedeng magkaroon ng mga kagipitan or basta parang maiipit ka sa gitna. Yun ang nakikita ko sa dito. May mga desisyon ka na maaring hindi mo maharap or makakaramdam ka ng kaba o takot o pagkalito, pwedeng ganon. By the year 2026. Ano kaya yun? Pati nga ako napaisip. Alam ko yung nasa isip nyo. Yan. Yan ang nakita ko sa iyo. Pwede rin na sa iba sa inyo is, hindi pa rin eh. Hindi talaga. Kasi hindi talaga. Kahit nasabihin ng bibig ko, sabi ng intuition, hindi yan. Huwag mo yan sabihin kasi hindi siya yan. Sabi niya.
Dito na nga tayo sa ano, aware. Ano ba yan? Sige na nga, okay na po yun. Halimbawa, pwede rin kasi sa ano, yung mga interview, yan, pwede yan. Yan, pwede ka maharap ka sa mga interview, person, o kaya meron kang makikilala na ibang lahi, ganyan. Puti. May puti, may brown eh. Ganon. Pwede ganon. Or sa iba sa inyo is matanda. Pero sinabi ko na hindi ba kanina? Pag kinuha ko to, bukas na tayo matatapos. Aware. Need to be aware. Mapanghinaan ka ng laos. Ano, you need to be aware na mapanghinaan. Tsaka, ano, maging aware ka na, ano, wag mong ipilit yung isang bagay na hindi magmamatch sa'yo. Kumbaga, wag ka makipag-competitive o kaya is, wag ka makapagtalo. You need to be aware that sa mga salita, sa mga sasabihin mo, sa mga, yung sugod ng sugod. Hindi naman kumbaga hindi ko naman sinasabi, hindi naman ako ate sugod na sugod. Hindi, halimbawa, meron kang naisip pero hindi ka nagplano, go. Parang ganon. O kaya naisip mo lang, magsasalita ka na agad pero hindi mo na isip na masasaktan pala siya, 'di ba? O kaya hindi magiging maganda yung cause noon, 'di ba? Medyo pag-isipan mo palagi, no? Yan, you need to be aware when it comes sa mga salita o mga decision making to make mo sa nakikita ko sa dito. You need to be aware din sa sarili mo dito, no? Kasi ang sinasabi dito, you need to control yourself, no? And masabaan mo pa daw yung pasensya mo by the year 2026. Yan. You need to be aware and you need to focus. Ibig sabihin din ano, mag-focus ka lang sa sarili mo, mag-focus ka lang sa mga dreams mo, sa pangarap mo, and maging aware ka rin sa mga tao na makakasalamuha at makakausap mo, ganyan. Yun ang sinasabi dito. Outcome. Gemini outcome. Tsaka yung doubting ha sa sarili. Maging aware ka rin sa emotions mo ha. Sabi ko 'di ba, always ko naman sinasabi sa inyo na if the emotions is high, intelligence is low. Pwede ikapahamak mo 'yun. Outcome, Gemini outcome, please show me. Year 2026. Outcome po. Ay. Ito na lang. Ito na lang kasi ito lumabas Your outcome. Dalawa talaga ate. Okay, 6 and 6 and okay. Outcome mo. Ay, iba-iba kayo. Ang daming energy lumabas Outcome mo. Magiging outcome mo by the year 2026. Andito ka sa sitwasyon mo na ang mangyayari sa'yo pag ayaw sa'yo ng tao. Kumbaga, pag ayaw nila sa'yo, lalayuan mo na lang sila o kaya iiwas ka o kaya magpo-forward ka na lang. Nandun ka sa point na yun. By the year, yun ang outcome mo. Magkakaroon ka ng mga plano, no? Magkakaroon ka ng mga bagong plano or may mga bagay ka na hihintayin. By the year 2026, ganyan. Ang nakikita ko sa'yo dito. Actually, outcome mo rin, mas maraming makakakilala sa'yo. Or may mga recognition situation ako nakikita sa'yo. Actually, dito planning to, Planning for plano. Yung nagiging outcome mo. Plano or waiting. Plano, waiting. Parang may mga i-move forward ka na action or goal this time. Yung nakita ko, magiging very defensive ka rin actually by the year 2026. I don't know in what way. Maybe magiging very defensive ka or magiging very busy ka sa iba sa inyo because of the plan na iisipin mo pwedeng ganun. Meron kang mga
paghihintay when it comes to something. Pwede reward, results, ganyan. There's a hard work o planning situation ako na nakikita sa'yo. Yun ang outcome na nakikita ko sa'yo dito. Maybe you're preparing for something or you want to discover pa more sa mga bagay-bagay. Pwedeng sa talent mo, pwedeng sa trabaho mo. May mga expansion din kasi ako nakikita dito eh. Saka yung iba sa inyo, siguro yung outcome mo, magkakaroon ka ng mga doubt. Pwede magkakaroon ka ng mga doubt sa mga taong nasa paligid mo, magkakaroon ka ng doubt sa mga taong kumokonek sa'yo, pwedeng ganun. May mga doubting situation. O kaya maglulok ka pa ng mga another option sa part mo. Magkakaroon ng mga pagpili. Yan ang nakikita kong outcome eh. Iba waiting to. Arigato namaste, God bless.